Ito ang naging reaksyon ni Luka Doncic sa ginawa nitong si Lebron kontra Sacramento Kings dahil halos ma-perfect lang naman ni Lebron yung field goal attempts niya sa laban na yan. Gumawa yan ng 24 points sa game at 11 of 13 field goal attempts at may 84.6% sa shooting, kaya nag-miss lang siya ng dalawang tira sa laban na to kontra Sacramento Kings. Kahit si Luka ang leading scorer sa game na yan, nagpakita pa rin nga raw to ng mataas na respeto sa ginawa ni Lebron. Isa pa sa umagaw sa atensyon nga raw nitong si Luka sa nangyaring laban na to kontra Kings dahil sa magandang depensa nila na nagawa, napigilan nila talaga ang momentum ng Sacramento Kings. Dagdag pa nga nitong si Luka, sa ganyang klase nga raw sila nakakakuha ng panalo katulad ng early games nila na kailangan nga raw maulit pa rin ang ganitong klase ng transition defense na ginawa nila sa Kings. Alam naman natin na inconsistent talaga sa depensa ang kalaban ng Lakers ngayon na dapat nga raw masolusyonan nila. Sa on-court practice kasi nila, bago yung Sacramento Kings na laban, si JJ Redick mismo yung nag-meeting sa kanila na kailangang ayusin yung transition defense nila at kailangan maging consistent at malaman nila yung role ng bawat isa, na mismong nag-motivate nga yata dito sa Lakers. Kaya naging maayos yung sistema nila sa depensa sa nangyaring laban sa Kings. At dahil dyan mismo nagresulta ang Lakers ng magandang panalo dito kontra Kings. Blowout wins ang nakakuha nila. Ibang-iba nga raw talaga ang naging takbo ng depensa ng mga to kumpara sa nakaraan nilang mga laro. Bago to kasi hindi maganda yung process ng laro ng LA Lakers sa depensa, kung sa natalo sila ng Clippers, Suns at Rockets sa blowout game, na mismong dahilan bakit pinutakte yung mga to ng mga negative commentaries ng mga analyst at mga scout tungkol sa effort, commitment ng team lalo na sa defensive end. At yan mismo nga raw yung sinusolusyonan ngayon ni JJ Redick. Sa game na to kasi nakita yung magandang effort na ginawa ng Lakers. Talagang bumawi sila dahil nakuha lang naman nila yung 14 steal at 4 blocks sa game na to. Sapat nga raw para sabihin na literal na napigilan ng Lakers ang Kings gamit ang matinding depensa. Isa pa yung ginawa nitong si Redick na pagbabago sa rotation at sistema sa game mula sa pag-staggered nga nito sa playing time ni Luka at Lebron na naging positive outcome nga raw para sa experiment na to. Ang tanong na nga lang kung magagawa pa ng Lakers yan sa susunod pa nila na game. Hindi lang naman sila nanalo dahil na-unlock rin nila itong si Nick Smith sa game na yan. At una pa lang naman kasi talaga marami ng mga scout ang nakakakita ng malaking potential na itong si Nick Smith bilang backcourt. At ang maganda dyan hindi nito sinayang sa game ang rotation na binigay sa kanya nitong si Redick dahil yan yung isa sa may malaking contribution sa bench. Kontra dito sa Kings, meron niyang 21 points, 8 of 14 sa field goal at merong 57% at 5 of 10 sa 3-point range. 50% yung nagawa niyan. Sa madaling salita, sobrang naging effective nga sa backcourt itong si Nick Smith at malaki ang naging support niyan sa scoring para dito kay Luka at Lebron. Dahil sa ilang injuries at pagbabago ng rotation tulad nga ng kawalan ni Reeves ngayon, kaya malaki ang posibilidad nga raw talaga na mabigyan ng Lakers itong si Nick Smith ng magandang rotation pa at playing time at nakikitang nagiging sobrang effective at productive nga talaga to. At magandang supporting cast to para sa bench ng Lakers lalo na dito kay Luka o pwede rin gamitin kila Jake LaRavia. Yan yung nakikita dyan, kaya pwede nga raw itong pumalit sa rotation dito kay Gabe Vincent. Yan ang pwedeng mangyari lalo na kung magpapatuloy ang magandang performance at numbers nito. Kahit two-way contract lang, pwedeng magkaroon ng malaking role to. At lalo na ngayon sa pagbabago ng rotation ni JJ Redick.